Noong taon 2008 lamang, meron pong 7.6 million na namatay globally, ano? Dahil sa sakit na cancer. Dami po nun. So that's around 13% of the total deaths that year. So maraming causes ng death ng 2008. Pero 13% na naging dahilan ng kamatayan, cancer. And to worsen the matter, sabi ng World Health Organization, pinoproject nila na kung hindi makakadiskubre ng mabisang gamot para tuluyang puksain o pigilan ng sakit na cancer, globally, ang bilang po ng mamamatay dahil sa sakit na cancer ay tataas hanggang 80% sa taong 2030. So, ibig sabihin, hindi lang madodoble yan, kundi matitriple ang dami ng bilang ng mga mamamatay hanggang 2030 sa sakit na ito. So, nakakatakot, no? Balisa ang karamdaman na cancer. Napakaliit ng chance, no? Kung matutuklasan siguro yung cancer mo ng mas maaga, medyo mas malaki yung chance mo ng recovery. Pero kung matutuklasan at pangkaraniwan, natutuklasan po ang sakit ng cancer pagka nasa huling stage na yan. Stage 5. No? Stage 4, stage 5. Pagka doon po yung panahon na tuklasan yung cancer mo, napakaliit na ng chance ng survival ng isang pasyente. Ganun ka tindi yung karamdaman na ito. Pero alam niyo po ba, na sa Biblia, meron pong sinasabi na mas matindi pang karamdaman kumpara sa cancer. Sabi ng Puritan pastor and writer na si Ralph Venning, tinawag niya ito na plague of plagues. Ang epekto po ng karamdaman na ito, hindi lang sa pipiling mga tao. Ang karamdaman na ito, lahat ng tao na nabubuhay at nabuhay sa ibabaw ng mundo, apektado, infected. At ang kanyang fatality, 100%. Hindi katulad ng cancer o ng iba pang mga karamdaman, pagka nagkaroon ka ng karamdaman ng katulad ng cancer, mamamatay lang yung katawan mo. Hindi naman papatayin ng cancer yung kaluluwa mo eh. Pero itong karamdaman na tinutukoy natin na ito, hindi lang niya pinapatay ang katawan ng tao, kaya niya ring patayin ang kaluluwa ng tao. At pwede niyang dalhin sa impyerno ang kaluluwa ng isang tao. So alam niyo na marahil kung ano yung karamdaman na ito. Ito ang karamdaman ng kasalanan. Siguro yung modern medical technology, pwede niyang gawa ng paraan na mabawasan ang mga namamatay sa cancer. Pero wala pong sino mang tao, wala mang sino mang eksperto, wala pong sino mang makakahanap ng gamot, wala pong anumang klase ng human innovation ang pwede pong magbigay ng pansamantalang lunas sa kasalanan. Wala. Wala kang pwedeng inumin na tableta, wala kang pwedeng iturok sa katawan mo na mga vaccine. Walang quarantine, no, ang pwede mong gawin para maiwasan o kaya mabawasan ang epekto, ang masamang epekto ng kasalanan sa iyo. Ang kailangan ng kasalanan ay hindi pansamantalang lunas, ang kailangan ng kasalanan ay isang tiyak na lunas. Ito pong talata natin ngayong hapon, tinuturuan tayo na mayroong lunas sa kasalanan. At ang lahat ng tao na naapektuhan ng kasalanan ay hindi po hopeless. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay kusang nagbigay ng solusyon sa kasalanan. At yan ang sinasabi ng talata na ito. Kaya gusto kong i-summarize yung atin pong pag-uusap ngayong hapon sa ganitong paraan. God the Father offered His only Son as the substitute to pay for our sins and to provide us righteousness. Okay, nakikita niyo po ba sa screen yan? Medyo maliit dito sa screen natin, ano? Ulitin ko, ano? God the Father offered His only Son as the substitute to pay for our sins and to provide us righteousness. So ang Diyos Ama, ang ginawa niyang solusyon sa ating kasalanan ay ibinigay niya yung kanyang nag-iisang anak upang maging kahalili natin
At siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. At dahil sa ginawang pagbabayad ng ating mga kasalanan, tumanggap tayo ng katuwiran. O sa salitang panghukuman, dahil sa pagbabayad ng Panginoong Jesucristo ng ating kasalanan, tayo ay pinawalang sala ng Diyos. So, dalawa po yung ating major points. Una, the sinless becoming sin. Yung walang kasalanan, ginawang kasalanan. Pangalawa, the unrighteous becoming righteous. Yung walang katuwiran, nagkaroon ng katuwiran. So tingnan po natin itong dalawang napakahalagang punto na ito. Nahango dito po sa 2 Corinthians 5:21. So medyo karne itong pag-aaral natin ngayon. So ito po ay medyo may pagka-theological. So I will try my best to explain to you deep theological teachings mula sa talata na ito sa pamamaraang mas madali nating maintindihan. So point number 1, the sinless becoming sin. Yung palamang point number 1, ang hirap nang intindihin. Ano ibig sabihin yan? Wala naman palang kasalanan. Pero bakit ginawang kasalanan? Pag binasa mo yung New Testament, madalas pag pinag-usapan natin ng Panginoong Jesucristo, dalawa lagi yung importanteng paksa na nabibigyan ng din. Una, pag binasa mo yung New Testament, makikita mo dito na pinapatunayan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Okay? Maraming mga bahagi ng Bagong Tipan, pinapatunayan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. At hindi po natin pwedeng i-deny na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sapagkat ang totoo, wala pong mabuting balita kung si Jesucristo ay hindi Diyos. Ulitin ko yan ha. Wala pong gospel, wala pong mabuting balita na nagliligtas sa mga tao kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Pero pag binasa mo yung Bagong Tipan, hindi mo lang makikita doon na pinagtatanggol na si Jesus ay Diyos. Makikita mo rin sa kabilang banda, ipinagtatanggol din ng Bagong Tipan na ang Panginoong Jesucristo ay totoong tao. At kung walang ebanghelyo, kung si Kristo ay hindi Diyos, wala rin pong ebanghelyo kung si Kristo ay hindi totoong tao. Kasi sa church history, may mga nagturo na si Jesucristo ay Diyos pero hindi siya tao. Mukha lang siyang tao. Heresy yun. No? At yun ay kinundina ng mga konseho sa mga nakaraang panahon ng iglesia. At sinabing yun ay isang bulaang katuruan. Kasi ang totoo, walang mabuting balita kung itatanggi natin na si Jesucristo ay tao. Okay? So napakahalaga na tanggapin natin na totoo ang turo ng Biblia na si Jesucristo ay hindi lang Diyos, siya rin ay tao. Hindi po pwedeng maging mananampalataya ang isang tao na tinatanggihan na si Kristo ay Diyos. Hindi pwedeng maging totoong mananampalataya at sinasabi ng Biblia, hindi pwedeng maging ligtas ang isang tao na sinasabi niya o ipinipilit na si Kristo ay hindi Diyos. Sa kabilang banda, hindi rin po pwedeng sabihin na Kristiyano at hindi rin pwedeng sabihin ligtas ang sinamang tao na hindi naniniwalang si Jesucristo ay totoong tao. Kailangan lagi magkasama. Very crucial sa atin na paniwalaan at tanggapin na si Jesucristo ay ganap na Diyos at ganap na tao at the same time. Okay? Siya'y totoong Diyos, siya'y totoong tao. Siya'y Diyos, tao. Ito yung mensahe natin na unique bilang mga Christians at this actually makes Christianity one of its kind. Tayo lang po ang nagtuturo ng ganito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. The rest of the religions in the world, sinasabi nila si Jesucristo ay tao pero hindi siya Diyos. Iba naman sinasabing si Jesucristo ay Diyos pero hindi siya tao. No? It's either one of those. Tayo lang ang nagsasabi bilang mga born-again Christians, bilang mga evangelical Christians, Reformed Christians for that matter, na si Jesucristo
ay totoong Diyos, ganap na Diyos, at totoong tao, ganap na tao. Pero bago po tayo medyo lumalim pa sa ating talakayan, gusto kong magbanggit ng isang mahalagang paksa na may kinalaman dito. No? Ano yan? Maraming tao ang naniniwala na si Jesucristo ay Diyos at tao. Okay? Maraming tao, mag-survey ka dyan sa labas. Pag tinanong mo, naniniwala ka bang si Jesus ay Diyos? Oo. Naniniwala ka ba na Jesus ay tao? Oo. Kaya nga may Christmas sabihin pa nila sa'yo. Pero, hindi po ibig sabihin na sila'y naniniwala na si Jesucristo ay Diyos at si Jesucristo ay tao, Christian na sila. Ha? Hindi. Kasi pag tinanong mo, sino si Kristo sa buhay mo, doon na magkakaroon ng ibang kasagutan. May sinabi si Apostol Pablo dun sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. I think this applies to many people outside, minsan sa mga tao sa loob ng iglesia. Ang sabi niya sa talatang yon, maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Ibig sabihin, meron po palang pagkakilala o meron po palang kaalaman na nagdadala sa kaligtasan. Hindi lang po dahil alam mo tama, yung impormasyon ay tama, ay Christian ka na. Meron palang kaalaman na nagdadala sa kaligtasan. May mga tao na alam ang patungkol sa Panginoong Jesucristo, kanyang kapanganakan, pagkapako sa kanya sa krus, namatay siya muling nabuhay, pumanig sa langit. Alam nila lahat yung detalye na yan. Alam nila na siya'y Diyos, alam nila na siya'y tao, tama ang knowledge nila, pero hindi sila Kristiyano. Bakit? Sapagkat hanggang alam lang sa mga detalye ang meron sila. Ang pagkaalam nila ay hindi nagdadala sa kanila sa pagpapasakop kay Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Malaking pagkakaiba po yun. Yun yung tinutukoy ni Apostol Pablong kaalaman na nagdadala sa kaligtasan. Yung pagkakilala mo kay Kristo ay nag-uudyok sa iyo upang magpasakop sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Kaya mainam na tanungin natin ating sarili, kilala mo ba si Kristo? Alam mo ba yung mga detalye patungkol sa Kanya, yung mga kwento patungkol sa Kanyang buhay? Yung bang kaalaman mo sa mga detalye na yan ay nagdadala sa iyo sa pagsisisi at pananampalataya? At ikaw ba'y nagpapasakop na si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Kung hindi, baka makasama ka dun sa mga haharap sa Diyos sa huling hukuman o huling paghuhukom at sasabihin, kilala ko si Jesus, pero sasabihin ni Jesus sa kanya, lumayo ka sa akin sapagkat hindi kita nakikilala. Susuriin natin yung ating mga sarili. At itong panahon ng pag-aaral natin, ang isa sa mga pinakainam na panahon, na suriin natin ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Now let's jump to the most important part of this first major point. Pagdating sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo, dalawang napakahalagang katotohanan ang gusto kong bigyan ng diin. Dahil itong dalawang katotohanan na ito ang kasama sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Una, Jesus Christ is without sin. Jesus Christ is without sin. So that's the first important subpoint. Ang walang sala, ginawang sala. Ang Panginoong Jesucristo, walang kasalanan. Yung unang bahagi ng ating verse 21 ng 2 Corinthians chapter 5, ang isa sa mga pinakamalinaw na statement sa buong bagong tipan na nagtuturo na ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. Mahalaga po yun. Totoo ang Panginoong Jesucristo ay tao, pero hindi siya katulad ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. Gusto kong bigyan ng diin. Ang Panginoong Jesucristo ay totoong tao, pero dapat malinaw sa atin kung anong kanyang pagiging tao, anong tinuturo ng Biblia sa kanyang pagiging tao, na may kinalaman sa mabuting balita ng kaligtasan. Bagamat ang Panginoong Jesucristo ay totoong tao, siya lang yung sinasabi sa ating talata na hindi nakakakilala ng kasalanan. Importante po yun.
Sa madaling salita, maliban sa Panginoong Jesucristo, wala nang ibang tao na nabuhay at nabubuhay sa ibabaw ng mundo na perpekto. Maliban sa Kanya, wala na. Si Kristo lang yung perfect. Si Kristo lang yung sinless, blameless. Alam niyo kung bakit napakahalaga nitong katotohanan na ito kung pag-uusapan ng pagiging tao ni Jesus? Sapagkat kung ang Panginoong Jesucristo ay nakagawa kahit na isang kasalanan, sinasadya man niya yan o hindi niya sinasadya, hindi na po siya pwedeng maging savior ng mga sinners. Disqualified na siya. Paano magiging tagapagligtas ng mga makasalanan ang isang nagkasala? Diba? Kaya kailangan, ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya tao, kundi walang kasalanan na tao. No, mas magiging maliwanag po sa atin yung bigat ng turo na ito sa buong Biblia at sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kung familiar tayo dun sa Old Testament sacrificial system, alam niyo yung Old Testament, sa Old Testament, nag-aalay sila ng mga hayop para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. And many other purposes for sacrifices. Thanksgiving, no? Merong consecration, may cleaning. So lahat yan nag-o-offer sila sa altar. Yung pagiging walang kasalanan ng Panginoong Jesucristo ay katuparan ng lahat ng larawan ng paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan sa ibabaw ng altar. Kaya po paulit-ulit yung paghahandog ng mga Israelita sa lumang tipan hanggang dun sa bago mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus. Kaya paulit-ulit siya sapagkat hindi pa naihahain, hindi pa naihahandog yung ganap o perpektong handog. At ang perpekto o ganap na handog na yon, natatapos sa lahat ng paghahandog ng mga hayop ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At isa sa mga requirements ng mga hayop na isinasakripisyo sa lumang tipan sa altar, alam niyo, sabi sa Exodus chapter 12 verse 5, ang kordero dapat ay walang kapintasan. So yung pong hayop pala na inihahandog sa lumang tipan, dapat wala siyang kapintasan, wala siyang pilay, hindi siya bulag, no, wala siyang kulang na parte ng katawan niya, wala siyang galis. So dapat pag tiningnan mo yung tupa, pag inexamine ng mga pari sa templo, wala silang mapipintas. Yun ang papasa. Yun ang pwedeng ihandog sa altar para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nung nabuhay siya sa ibabaw ng mundo, wala siyang kasalanan. Bakit? Kasi yun ang requirement ng batas ng Diyos para maging perpekto siyang handog. Nakuha niyo? Pero wala na pong paghahandog ngayon. Wala nang ang templo ngayon. Wala nang altar na pinaghahandugan ngayon ng mga alay. Bakit? Winakasan na yun ng Diyos sapagkat inialay na ng Diyos mismo ang perpektong handog dun sa krus ng Kalbaryo. Katulad ng mga inaalay sa altar sa templo ng lumang tipan, kinukuha yung kanilang dugo at winiwisik sa altar. Ganon din ang ginawa sa Panginoong Jesucristo. Dumanak ang kanyang dugo at natapon sa krus sa ibabaw ng bundok doon sa Golgotha. Kaya ang Panginoong Jesucristo kailangan perpekto. At paano naging perpekto ang Panginoong Jesucristo? Hindi rin po madali. Ang Panginoong Jesucristo ay naging perpekto o walang kasalanan sapagkat lahat ng utos ng Diyos mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikado, tinupad ng Panginoong Jesucristo. Walang kautusan ng Diyos na hindi niya nagawa. Sabi nga ng isang author, nabuhay ang Panginoong Jesucristo ng 3 dekada, ngunit wala siyang inisip, wala siyang sinabi, at wala siyang ginawa na nadungisan ng maduming motibo. Palagi niyang iginagalang ang kanyang Ama sa langit. Palagi niyang iginagalang ang kanyang ama at ina sa lupa. Hindi siya nag-isip ng malaswa. Hindi siya nagsalita ng anuman dahil sa masamang galit. Hindi siya nagchismis o nanirang puri ng kanyang kapwa. Hindi siya nagnakaw. Hindi siya nagsinungaling. At hindi siya nag-imbot sa iba. Sa madaling salita, nagpasakop siya sa lahat ng utos ng Diyos na walang tigil. Minahal niya ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas at minahal niya ang kanyang kapwa
tulad ng kanyang sarili. Isa-summarize natin yung mahabang quotation na yon. Sinasabi lang dyan, ang Panginoon, wala siyang ginawang kahit na anumang kasalanan. Kasalanang iniisip at kasalanang hayag, kasalanang sinasadya, kasalanang di sinasadya, wala ang Panginoon. Bakit? Sapagkat lahat ng utos ng Panginoon, yung nasa 10 utos, ginawa lahat ng Panginoon yun. Perpekto. Walang kapintasan. Kaya ang Panginoon, walang kasalanan. Pangalawa, pero itong Panginoong ito na walang kasalanan, ginawang kasalanan. Jesus Christ, who is without sin, was made sin. Yun yung pangalawang subpoint natin, no, sa ating first major point. Now, yung pa lamang pong sinasabi natin ang Panginoon ay walang kasalanan, ang hirap ng intindihin. Kasi tayong mga tao, kabaligtaran ng Panginoon wala po tayong segundo sa buhay na ito. Wala po tayong araw sa mundo na ito na hindi naman tayo nakaiwas sa kasalanan. Di ba? Minsan, nananaginip tayo ng malaswa. Tulog tayo nun. Pero sa isip natin at sa panaginip, nagkakasala tayo. Pagmulat ng mata natin, minsan, galit na agad tayo. Nangaaway na agad tayo. Nagrereklamo na agad tayo. At marami pang iba. Paglabas mo naman ng bahay, no, nakakagawa ka na ng kasalanan sa isip mo, nakakagawa ka na ng kasalanan sa puso mo, nag-iimbot ka na sa kapwa mo, nag-iisip ka na ng kasinungalingan, and so on and so forth. Kabaligtaran tayo ng Panginoon Ang hirap nang intindihin, paano ang Panginoon nabuhay sa mundo ng 30 years, pero wala siyang kasalanan. Pero mas mahirap pong intindihin yung unang bahagi ng verse 21 ng 2 Corinthians chapter 5. Tinan niyo nakasulat dyan. Ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Mas mahirap intindihin yun Mahirap na intindihin paano siya'y nabuhay ng 30 years pero walang kasalanan. Tapos dito, nabuhay siya ng walang kasalanan, pero ngayon, ginawa siyang kasalanan ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Paano ito nangyari? Bakit pinreserve ng Panginoon si Jesus for 30 years na hindi siya nagkasala, pero sa bandang huli, ginawa siyang kasalanan? Ano ibig sabihin ng ginawa siyang kasalanan? Ang hirap na mga tanong. Pipilitin ko po sagutin. Pero ako naniniwala, ang isa sa mga parang para masagot natin yung mga tanong na ito ay intindihin natin kung ano ibig sabihin ng ginawa niyang may kasalanan. Sa ESV, ang phrase ay made him to be sin. Siguro, simulan natin sa isang clarification. Nung sinabing ginawa ng Ama si Jesus na may kasalanan, hindi po ibig sabihin na ginawa ng Diyos si Jesus na makasalanan. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kasi ulitin ko, paano magiging tagapagligtas si Kristo kung siya'y naging makasalanan? Kasi pag sinabi mong makasalanan, siya yung gumawa ng kasalanan. Pero dito sinabi, si Jesus ay ginawang may kasalanan. Sa English, ang ginamit na phrase, made him to be sin. Hindi yung made him a sinner. Magkaiba po yun, Kaya hindi po ibig sabihin nung ginawa siyang kasalanan, ay naging makasalanan ng Panginoong Jesucristo. That cannot be the meaning of this phrase. Ang Panginoong Jesucristo na natili siyang walang sala sa kanyang kalooban at maging sa panlabas sa harapan ng Diyos para sa atin. Gusto kong gawing mas simple para mas maintindihan natin. Ang Diyos, ginawa si Kristong kasalanan sa pamamagitan ng pagiging tagahalili natin o kapalit natin. God made Jesus sin by becoming the substitute of sinners. Mahalaga po yung salitang substitute. At this point, hindi ko maiwasan yung isang theological term, Gagamitin ko isang theological term. Jesus became sin for us when God the Father imputed, yung salitang theological, imputed all the guilt of our sins upon Him. Yung pong salitang imputed, very crucial po sa interpretation na ito.
Ibig sabihin ng imputed, noong Panginoong Jesucristo ay nandun nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng ating kasalanan ay itinuring ng Diyos na kay Jesucristo. At dahil itinuring ng Diyos na kay Jesucristo ang kasalanan na yon, binayaran ni Jesucristo ito sa pamamagitan ng kanyang buhay na walang kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya po ang Panginoong Jesucristo, kahit siya'y Diyos na nagkatawang tao, namatay siya. Bakit? Sapagkat ang kasalanan natin, itinuring na kanya. Hindi po niya kasalanan, pero inako niya. Inako ng Panginoong Jesucristo para maalis ang galit o puot ng Diyos sa atin. Inako ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan, kasama na doon ang kabuuan ng puot ng Diyos. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, nung nabayubay ang Panginoong Jesucristo, ibinuhos ng Diyos ang kabuuan ng kanyang puot sa kanyang anak at hindi sa atin. Nakuha niyo po yun? Kay Jesus, ipinatong ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan, kaya siya ang tumanggap ng kabuuan ng bigat ng puot ng Diyos. God charged all the sins of those who will believe in Him to Jesus Christ as if He has personally committed them. Kaya maganda yung translation ng Filipino Standard Version, sabi diyan, itinuring niyang nagkasala siya na hindi nakaranas ng kasalanan. Dapat tayo yung magbayad eh. Dapat ikaw yung magbayad ng kasalanan mo. Pero dahil hindi tatanggapin ng Diyos ang kahit na anumang gawin nating pagbabayad, dahil kahit anong handog, kahit anong sakripisyo gawin natin, laging may bahid ng kasalanan. Kailangan may magbayad para sa atin na walang kasalanan. Kaya po nagkatawang tao si Jesus. Para siya yung magbayad para sa atin. Kasi siya lang ang pwedeng umako ng lahat ng kasalanan natin at magbayad nito ng kanyang buhay at kamatayan. Kaya po walang ibang tagapagligtas maliban kay Jesus. Kaya po siya lang ang walang kasalanan na itinuring na may kasalanan sapagkat yun lang ang paraan ng Diyos para mawala yung galit niya sa atin. Kaya ang sino mang mananampalataya kay Jesus na ito, na nagalay ng kanyang sarili dun sa krus, yun lamang ang ililigtas ng Diyos. Hindi makukumpleto itong talakay natin kung hindi natin didiscussing yung point number 2, the unrighteous becoming righteous. Kasi yung pangalawang mahalagang katanungan na ito, why would our Lord Jesus need to suffer the full wrath and punishment of God in our behalf? Bakit kailangang pagdusahan ng Panginoon yung kabuuan ng galit ng Diyos at parusa ng Diyos sa ating kasalanan? Hindi naman siya nagkasala. Bakit kailangan siya ang maparusahan? Wala naman siyang kasalanan. Ang simpleng sagot ko dyan, sapagkat kahit anong pagdurusa ang gawin natin, kahit ipako natin ang ating mga sarili sa krus, kahit mamatay tayong lahat ng sabay-sabay sa krus, wala pong halaga sa mata ng Diyos yun. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, yung ating mabubuting gawa sa mata ng Diyos, maduming basahan. So useless lang yun. Kaya hindi pa talaga pwedeng iligtas ng tao yung sarili niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, o kaya pagtulong sa kapwa, o kaya paggawa ng mabuti. Kasi lahat ng ginagawa natin may bahid ng kasalanan. Hindi siya tatanggapin ng Diyos eh. There is only one way we can save ourselves from the wrath of God. At alam niyo kung ano yung paraan na yun? Si Jesucristo. Kung kaya nating iligtas yung sarili natin sa pamamagitan ng mabuting gawa, pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili para sa iba, wala pong saysay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo mula nung siya ipagbuntis ni Maria. Mawala ng saysay lahat yun kasi kaya mo naman palang iligtas yung sarili mo. Bakit pa si Jesus nagkatawang tao? Bakit pa siya nabuhay na walang kasalanan? Bakit pa niya iaalay yung sarili niya sa krus kung pwede mo naman iligtas yung sarili mo? Di ba? Pero tingnan niyo kung gaano ka illogical, kung gaano ka-absurd ang mga tao sa mundo na nagpipilit, hindi kaya ko iligtas sa sarili ko.
Basta sumama ako sa relihiyon na to, basta magbahay-bahay ako at mangaral ako ng mabuting balita, basta maging pilantropo ako, maliligtas ako kasi pag pinagsama-sama ko yung mabubuting gawa, mapapansin ng Diyos, maawa siya sa akin. Kalokohan yun eh. Kung iisipin mo lang itong pinag-uusapan natin yun, bakit kailangan ng Panginoon magkatawang tao? Mabuhay na walang kasalanan, tapos akuin yung lahat ng kasalanan natin at bayaran sa krus kung kaya mo rin na mailigtas ang sarili mo. Hindi ba? There is nothing worse than disillusionment. Why did God offer His only Son as the substitute for worthless sinners like you and me? Nagbigay si Apostol Pablo ng dalawang malino na sagot dito. Number 1, the gift of righteousness. Kaya si Jesucristo nagkatawang tao na buhay na walang kasalanan at umako ng lahat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo sapagkat ito lang yung paraan para matanggap natin ang katuwiran. O para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. O kaya para mapawalang sala tayo sa hukuman ng Diyos. This is the only available answer sa lahat ng ito. God, who is holy, hindi siya tatanggap ng kahit isang makasalanan maliban na yung makasalanan na yon maging matuwid sa harapan niya. Pero ang makasalanan, kahit na sino, walang kapangyarihan na gawin ang sarili niyang matuwid. Wala, kasi lahat ng gawin natin, may bayad ng kasalanan. Kumbaga lahat ng attempt na gagawin mo, magpe-fail lang. So paano ka magiging righteous? Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Siya mismo yung nagbigay ng paraan para maging righteous yung isang makasalanan. Ginawa niyang kasalanan si Jesus. Ginawa niyang kasalanan si Jesus. Sabi po dun sa verse natin, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Mas malinaw yung Filipino Standard Version, upang tayo'y ituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Sa madaling salita, hindi natin magagawang matuwid yung sarili natin. Ang kailangan natin, gawin tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng katuwiran ng iba. So dito ko papaliwanag yung doctrine of imputation. Medyo malalim na theological term yon. Pero ganito lang po ang simpleng ibig sabihin nun. God has imputed o kaya itinuring ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan na kasalanan ni Jesucristo nang sa gayon, kapag pinagbayaran na ni Jesucristo ang lahat ng ito at makamit niya ang katuwiran ng Diyos, ituturing naman ng Diyos na katuwiran natin ang katuwiran ni Jesus. Yun yung imputation. Meron pong double imputation, kaya po pinamagatan natin yung sermon nating The Great Exchange. Yung kasalanan natin, itinuring na kasalanan ni Jesus at pinagbayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at namatay nga siya para yung poot ng Diyos mawala. At dahil nabayaran ni Jesus ang ating kasalanan, naalis ang poot ng Diyos, nakamit ni Jesus ang katuwiran. At tayo naman na nananampalataya kay Jesus ngayon, itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kaugnayan natin kay Jesus na nagkamit ng katuwiran. Kasalanan natin, itinuring na kasalanan ni Jesus, pinagbayaran niya. Yung katuwiran niya, itinuring na katuwiran natin. Kaya tayo, pinawalang sala ng Diyos. Naunawaan niyo po ba yun? Pag naintindihan niyo po itong tinuturo na ito ng isang talata na ito, mas lalo niyo ma-appreciate ang kagandahan ng gospel. Dahil wala talaga tayong ginawa para iligtas ang sarili natin, ang Diyos lang talaga ang may ginawa para maligtas tayo. At ang ginawa ng Diyos na paraan para maligtas tayo, hinandog niya yung kanyang anak para mamatay. At binuhos niya yung kanyang buong galit para mapawi. Nang sa gayon tayo na magkakaroon ng kaugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi na parurusahan ng Diyos. Hindi na tayo itatapon ng Diyos sa impyerno. Bakit? May nagbayad na para sa atin. Yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. At hanggat hindi ka nagkaroon ng kaugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya, pagpapasakop sa Kanya bilang Hari at Panginoon,
ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo sa impyerno. At habang buhay yon, habang panahon. Kaya may good news, di ba? Kaya good news. Kasi kahit hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, ang Diyos ang nagbigay ng paraan para maligtas tayo. Kaya siya good news. Kaya kung hindi mo mararanasan itong kaligtasan na ito, nananatili ka sa ilalim ng puot ng Diyos at mapapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno forever. Nakita mo, kaya po, ang isang paraan para ang isang makasalanan ay maging matuwid, yung katuwiran ni Jesus maging atin. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dun sa kanyang personal testimony. Ang linaw ng paliwanag ni Pablo dito sa Philippians chapter 3 verse 9. Pakinggan yung sinabi niya. Ito personal testimony ni Paul to nung naging Christian siya. Pinaliwanag niya yung pinagdaanan ng kanyang buhay at kung ano yung pagkakaintindi niya sa kaligtasan tinanggap niya sa Diyos. Sabi niya dito, Philippians 3:9, at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Ay wala na pong mas lilinaw pa sa paliwanag na yan. Si Apostol Pablo, Pariseo siya dati, akala niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nung naintindihan niya yung ebanghelyo sapagkat niligtas siya ng Diyos, sa kanyang pag-aaral at sa revelation ng Panginoong Jesucristo sa kanya, naintindihan niya, hindi pala siya yung gumawa ng paraan para siya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Si Jesus ang gumawa ng paraan para maging matuwid siya sa harapan ng Diyos at tinanggap niya lang yung katuwiran na yon nung siya'y nanampalataya kay Jesucristo. Kaya ang kaligtasan o ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos o yung pagpapawalang sala ng Diyos sa isang makasalanan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Diba, ang ganda ng gospel? Ang ganda niya. No, napakalalim niya. Hindi po simple yung ginawa ng Diyos para iligtas tayo. God did a great deal of sacrifice in order to justify us. Bagamat di tayo karapat-dapat. Kaya sabi ng Biblia ang Diyos, maawain talaga. At ang kaligtasan ay isang biyaya. At ito rin yung naintindihan ni Martin Luther nung pinag-aaralan niya yung Romans. At ito rin yung ginamit ng Diyos para iligtas si Martin Luther. Kasi nabagabag si Martin Luther, sabi niya, ibig sabihin ng katuwiran ng Diyos. Siya isang monghe, pare. So ang alam niyang turo, magkakaroon ka ng katuwiran sa harapan ng Diyos pagka pinagsikapan mo. Diba? Sa Roman Catholic, ang tinuturo, kailangan mong gumawa ng mabuti, sumunod sa kautusan, tumanggap ng mga biyaya galing sa mga santo. Diba? Magpanata ka, magsakripisyo ka, magbigay ka sa iglesia, and so on and so forth. Ganun ang, marami kang kailangan gawing mabuting gawa para tumaas yung level ng merit mo sa langit. Yan ang turo ng Roman Catholicism. Yun ang pagkakaalam ni Martin Luther. Kaya nung binabasa niya yung Romans, sabi niya, bakit iba yung sinasabi ng Apostle Paul dito sa Romans? Pagdating sa issue ng righteousness of God. Ganito yung testimony niya. Tinagalog ko na lang para mas maintindihan natin. Sabi niya, doon ko naintindihan na ang katuwiran ng Diyos na paraan upang ang mga matuwid ay mabuhay ay ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ang kahulugan. Ang katuwiran ng Diyos na ipinahayag ng Ebanghelyo ay ang katuwirang tinanggap lamang at ginamit sa paraan ng maawaing Diyos upang tayo pawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Katulad ng nasusulat, siya na sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging matuwid ang siyang mabubuhay. Kaya yung conclusion niya dun sa testimony na yun, dito ay naramdaman ko na ako ay pinanganak na muli, na born again si Martin Luther. At nakapasok sa pintuan ng paraiso gamit ang bukas na mga pintuan. Yun yung ginamit ng Diyos. Nung naintindihan ni Martin, yun pala ibig sabihin ng magkaroon ng katuwiran sa Diyos. Hindi yung sariling sikap, kundi yung katuwirang tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, yung kaloob ng Diyos sa mga nagtiwala ng buhay nila kay Jesus. Nung naintindihan niya yun, na born again siya.
Naging Christian si Martin Luther. Iniwanan niya yung pagiging pare, iniwanan niya yung Roman Catholicism, at siya yung nagtatag ng tinatawag na Lutheranism o yung Lutheran Church. Isa sa mga ginamit ng Diyos para sumabog ang reformasyon noong 16th century. So kaya po ginawa ng Diyos ang lahat ng ito para bigyan tayo ng katuwiran. Pangalawa at huli, hindi lang po para bigyan tayo ng katuwiran, kundi para makamit natin ang layunin ng pagiging matuwid. The goal of righteousness. The goal of righteousness. Bakit ang Panginoong Jesucristo ay naging tao? Bakit napakahalagang paniwalaan natin ito? Bakit ang Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa mundo, hindi siya nagkasala ng 3 dekada? It is because only by dying as the sinless human substitute that God can take away our guilt from all our sins and be given a status of righteousness before God. Si Jesucristo, nabuhay na walang kasalanan, nag-alay ng kanyang sarili bilang kahalili natin. Kumbaga ang Panginoong Jesucristo yung perfect substitute. Kasi yung kanyang buhay walang kasalanan, lahat ng gawa niya ay without sin. Kaya nung nag-alay siya ng kanyang sarili dun sa krus ng Kalbaryo, tinanggap ng Ama. At nung tinanggap ng Ama yung kanyang alay, namatay siya. At di ba ganun sa templo? Pag tinanggap ng pari yung alay, walang kapintasan, pinapatay. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nung tinanggap ng Ama yung kanyang sarili bilang alay, pinatay siya ng Ama dun sa krus. At nung pinatay siya ng Ama dun sa krus, nung nadanak yung kanyang dugo, nagkaroon ng forgiveness yung mga sinners. Nagkaroon ng righteousness yung mga born-again Christians. Pero palagi ko hindi natatapos dun yung usapin ng righteousness kasi madalas natatapos sa issue ng justification yung discussion sa 2 Corinthians 5:21. I don't think titigil sa justification o pagpapawalang sala yung topic dito. I think kasama yung sanctification. Ano ibig sabihin? Sanctification comes after justification. Our justification is the reason for our justification or sanctification. Ibig sabihin, ikaw na pinawalang sala ng Diyos, dapat kang maging banal. Ikaw na ginawang matuwid ng Diyos dahil sa iyong kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat lumakad ng may katuwiran. Sila lamang po na mga naging born again ang kayang sumunod sa Diyos ngayon. Sila lamang na mga naging born again ang kayang mabuhay na may kabanalan sa mundo ngayon. Kaya sinabi ko hindi natatapos sa justification yung talatang ito. Sila ng mga na-justify dapat ma-sanctify. Sila ng mga pinawalang sala dapat mabuhay na katulad ng mga taong pinawalang sala. Kung ikaw ay na-born again, dapat nabubuhay ka ng napiplease mo ang Panginoon. Kaya hindi totoo yung sinasabing Christian ako pero nabubuhay sa kasalanan. Kung Christian ka, dapat namumuhi ka sa kasalanan at dahil dyan, nabubuhay ka sa katuwiran. Pero ang tanong, kaya ba nating maging banal sa ibabaw ng mundo? Mahirap talagang maging banal sa ibabaw ng mundo, pero kaya nating pagsumikapan. Dati, hindi natin kayang pagsumikapan ng maging born again. Kailangan ng Diyos ang gumawa para maging born again tayo. Pamagitan ng pagkilos ng Holy Spirit. Pero ngayon na born again na tayo, kaya nating pagsumikapan na maging banal. Tingnan yung sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 14. Wala sa Filipino Standard Version. Sabi diyan, pagsikapan ninyong mamuhay na may kapayapaan sa lahat ng tao, sikapin din ninyong mabuhay ng may kabanalan. Sapagkat kung wala nito'y walang sinumang makakakita sa Panginoon. So, tingnan nyo. Hindi lang natin kayang mabuhay ngayon ng payapa sa ibabaw ng mundo, kaya nating mabuhay ng may kabanalan. Pero kailangan pagsumikapan. Ibig sabihin, hindi po automatic na pagka naging Christian ka, magiging holy ka na sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. Hindi automatic yon. Hindi parang switch na pag binuksan mo, on, pag pinatay mo, off. Pagka naging Christian ka, dapat pagsikapan mo. Yung salitang ginamit dito, parang larawan ng tumatakbo sa marathon. Kailangan kung gusto mong maabot yung finish line, kailangan mong paghirapan. Wala namang nakaabot sa finish line na hindi tumatakbo, di ba?
Panood niyo yung mga palabas sa YouTube na tungkol sa mga Olympics nung araw. Iika-ika na, di ba? Nagtatumbling na dun sa pagtakbo niya pero tatayo pa rin siya. Kahit na huling-huli na siya, pipilitin niya pa rin umabot sa finish line. Kasi sa marathon, hindi po yan unahan. Sa marathon, ang mahalaga makaabot ka sa finish line. Kailangan matapos mo yung takbuhin. At tayo bilang mga mananampalataya, katulad din tayo ng isang nagmamarathon. Hindi po unahan ito, ha. Alam niyo kung gusto niyo mauna, mamamatay na kayo. Mauna kayo sa langit. Pero hindi yun ang unahan na pinag-uusapan natin dito. Ang unahan na pinag-uusapan dito, pagsisikapan mo na bago ka umabot sa finish line, nakalakad ka ng may kabanalan sa ibabaw ng mundo. Kumbaga yung buhay mo nagbabago, nagiging kamukha ka ni Jesus, yung mga weaknesses mo nagiging strength, nakikita ng mga tao nag-iba ka na hindi na ikaw yung katulad ng dati, nakikita nila na meron nangyari sa buhay mo kung bakit iba ka na ngayon. At yun yung naging born again ka. Niligtas ka ng Diyos. So sila na mga na born again, sila na mga pinawalang sala, sila yung mga may kakayahang maging banal sa ibabaw ng mundo. Hindi tayo magiging perfectly holy, but we can pursue holiness. Hanggang mamatay tayo, dapat may improvement. Diba? Hindi ka na katulad ng dati na nung bago ka naging born again, sugarol ka. Nung mamamatay ka na, sugarol ka pa rin. Hindi ganon. No? Kung nung naging Christian ka, sugarol ka, nag-struggle, naku, ayoko na magsugal, pero minsan nahuhulog ka. Pero nagsisisi ka, bumabalik ka sa daan ng pananampalataya. Hanggang sa dumating yung time, pinalakas ka ng Panginoon, hindi ka na nagsusugal. Dapat ganon. Nagbabago. Kasi yung pinawalang sala, binabanal ng Diyos. Kaya sa pagtatapos, gusto kong sabihin ito. Nakakatawang isipin kung tinanggal ng Diyos ang kanyang puot at ang kanyang parusa sa atin, hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Pero ayaw naman nating mabuhay na may kabanalan. Di ba nakakatawa yon? Sinasabi mong Christian ka, pinawalang sala ka, matuwid ka na sa harapan ng Panginoon, pero ayaw mong talikuran yung kasalanan mo. Ridiculous yun. Ang totoo, kung talaga naranasan mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, dapat lumalakad ka ngayon sa kabanalan. Nagsusumikap na mabuhay na may kabanalan. Sapagkat yan ang kapangyarihang binigay sa iyo ng Diyos ngayon. Sabihin ayaw mo na magkasala at iwasan ang pagkakasala habang nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Yes, nahuhulog tayo, natitisod tayo, pero bumabangon tayo, nagsisisi tayo, at bumabalik tayo sa Panginoon. Ganon ang Christian. Yung tanong, Christian ka ba? Ha? Lahat ba na nakikinig ngayon nakaranas ng ganitong great exchange? Yung kasalanan mo, binayaran na ba ni Jesus? At yung katuwiran ni Jesus, tinanggap mo na ba? Kung hindi pa, may pagkakataon pa. Pagkat ika'y nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo. May pagkakataon ka pang magsisi at manampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa paalala mo sa mga maikling talata na ito, very deep ang kanyang teaching. Sana po naintindihan namin ito. Unless we understand the complexity of this verse and the beauty of this verse at the same time, we will not appreciate the gospel. At hindi po namin maipagmamalaki ang katuwirang tinanggap namin. At yung katuwiran na ito na tinanggap namin, ang siyang nag-uudyok sa amin ngayon na lumakad na may kabanalan. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, napakalaking sakripisyo ng inyong ginawa. Ang lahat ng aming kasalanan ay inako ng Panginoong Jesucristo sa krus at kanyang binayaran. Kasama na dyan, tinanggap ang lahat ng poot ninyo. Para kami na mga nanampalataya sa kanya, hindi na parusahan, kundi tanggapin ang katuwiran ni Jesus at sa harapan ng hukuman ng Diyos, mapawalang sala. Sana yung mga hindi pa Christian ma-experience ito, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming Lord's Supper, sa aming mabilis na celebration, na makita namin ang impact nito sa pinag-aralan namin ngayon at maging sa challenge ng gospel. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.